Matapos nga pong maaresto si Franco Mabanta ng NBI dahil sa di umano'y extortion or pamba-blackmail na ginawa nila kay dating Speaker Martin Romualdez, nagsalita po si Jam Magno. Nagbigay po siya ng reaksyon dahil sa pagkakaunawa ko po, si Jam Magno ay naging biktima ng kanilang pambubuli, no, ng grupo nila Franco Mabanta. Yun po yung pagkakaunawa ko. Pakinggan po natin yung naging reaction or naging content, no? Panoorin po natin yung naging content ni Jam Magno patungkol po sa pagkakaaresto ni Franco Mabanta. Pero bago po yan mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo isang viral na video na pinagkakaguluhan sa social media na di umano'y ebidensya ng pangingikil or extortion na ginawa ng grupo ni Franco Mabanta. Kung matatandaan niyo po, itinanggi ni Franco Mabanta yung akusasyon laban sa kanya. Sabi niya, sinet up daw siya. Ngayon, panoorin natin itong video na ito. Dahil allegedly, ito po yung ebidensya na sila po talaga ay sangkot sa pangingikil or extortion. Panoorin po natin. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Apo. Hello, sir. Malapit na kami, sir. Dito sa ano na kami? Siguro mga one. Sir, tatawagan ko na siya, sir? Si Jimmy? Si Jimmy, Paano bang ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya paano ko papakilala? He's there lang, naka-face mask. Siya lang yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy. Papasok mo sa driveway. Paano, sir? Bigay mo lang. They're my trusted people. Sa kotse, sir? Or paano ba? Idadrop sa sakyan nila? Paano, sir, sir? So yung tao ko, bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Yung dalawang tao na naka-face mask. So you can just see here. Pag dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags. Bali, very simple. Ilan sila, sir? Dalawa, pero kaya na yung tatlo. Dalawa, okay po. Kasi to, sir, tatlong maleta. Kaya na yung Okay, it's okay. Kaya na yun. Don't worry about it. Tapos anong suot, sir, na damit? Alam naman nilang na tatlo yan. Okay, anong suot na damit, sir? Naka-jacket parehas. Jacket, sige, sir. Basta yung naka-face mask. Okay, sir, sige, sir. So tatawag ako, sir, kay Jimmy, no, pagdating. Tama, sir? Ano yun? Sorry. That's correct. Okay, That's sir. right. Okay, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Okay, see you. Okay, bye-bye. Okay, sir. Ayun mga kababayan, kayo na lang po ang humusga dyan, no? Rinig na rinig po natin yung mga boses nung dalawang nag-uusap at saka yung pinag-uusapan nila. So sinasabing yung video na yan ay nirelease po ng NBI. Yun po yung nababasa ko sa internet at talagang kalat na po yan. So kung yan po yung sinasabing conversation ni Franco Mabanta at ng NBI agent, no? Na parang nag-disguise, wala po silang lusot dyan na yan po ay malakas na patunay, and I'm sure hindi lamang po yan. Kung meron po sila talaga mga conversation, hindi lamang po yan ang meron sila. For sure mahaba yan. Yan lamang po yung nag-viral. Siguro in-release na yan, pinakita sa publiko at viral na viral po yan. Mahirap pong lusutan yan dahil dinig na dinig ang mga boses. At saka may pangalan dun sa phone Hindi po ba mga kababayan? Tsaka nung nahuli po sila Franco Mabanta, nandun po talaga sa aktual na lugar si Franco, kasama yung mga kasamahan niya, yung mga tao niya, at nandun yung pera, mark money, no? Ang alam ko kapag mark money, peke yung karamihan doon, at ilan lang ang totoo, no? Kailangan lang talaga nilang mahawakan yung pera, makuha yung pera para mapatunayan na sila ay nangingikil or nang-e-extort, no? So, yan po ang nangyari at talaga pong usap-usapan yan. Si Franco Mabanta ang sinasabing founder at nagtatag ng PGMN na alam naman po natin yung PGMN, no? Yung mga anchors doon, lalo-lalo na yung CJ Hero. Napakatapang. Lagi ko nakikita ang mga content niyan patungkol kay Senator Rizon Tiveros. Pero ngayon, hindi na po siya mahagilap. Hindi na po makita ang kanyang mga social media account, mga platform niya. At sinasabi ng NBI, dyan, hanapin niyo lang po itong article na ito, na di umano'y may involvement po ang CJ Hero, no? So, basahin niyo po yung article na yan. Hindi na po siya makita. Ngayon, mga kababayan, panoorin po natin ang naging reaksyon ni Jam Magno. Mirisi. Now you get away with this. Let's see how you're gonna wiggle your way out of this. The NBI has caught you. And soon enough, it will unravel the scheme that you've been hiding behind. And you call yourselves journalists, but it's actually a business model.
You victimize people, and then you extort them. That is why I am calm, because slowly the peanut has fallen, and as easy as that. May I remind people, the money used to entrap them is called dump money by the NBI. It is marked money. It does not come from the bank of SMR. It is what it is when you try to catch bad guys, and one has been caught. Remember what you did to me, Franco? Now karma is collecting. So yun mga kababayan, narinig po natin si Jam Magno. Ako pa nag-agree na talagang sunod-sunod po ang karma sa kampo ng mga DDS, ng mga Duterte. Talagang naniningil po ang karma sa kanila. Karamihan po kasi sa kanila talaga namang nagsisinungaling, nagkakalat ng fake news, bastos, walang respeto, at bayolente sa salita at sa gawa, no? Talagang sila sunod-sunod sila, no? Si Jack Argota, si Jason Sa, si Eric Celis, iyan, si Franco Mabanta, dati si Lorraine Badoy, natalo siya kay Atom Araulio, tapos si Eric Celis din, tapos yung mga leaders nila, no, nakakulong, sila Kibuloy, sila Alice Guo, si Duterte, si Bong Revilla, yung Bantag nagtatago, si Bato nagtatago, si Harry Roque tumakas. Nasa kanila na lahat ng negatibo at talagang yung ebidensya ng mga kabalbalan at ginawang kamalian sa mga Pilipino, kasalanan sa mga Pilipino ay nasa kanila. Tapos itong si Sara Duterte pinai-impeach dahil sandamakmak ang reklamo sa kanya. Lalo-lalo na sa pag-handle ng pondo ng taong bayan. So, nasa kanila na lahat, mga kababayan. Si Mans Carpio, si Polong Duterte, nakita nyo naman po, no? Yung sinasabing di umano yung involvement nila sa mga magnetic lifter na nakapasok. At kung ano-ano pang issue ng kampo ng mga Duterte, ng mga DDS. So, kailan kaya mumulat ang mata? Kailan kaya gigising ang mga DDS sa katotohanang hindi na tama ang ginagawa nilang pagsuporta sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito dahil maling-mali, puro kasalanan sa mga Pilipino ang nakikita natin. No? Kailan kaya sila gigising? Sobrang nabulag na sila ng kanilang pagiging panatiko. So, yun lang mga kababayan, no? Sa palagay ko, marami pa tayong mababalitaan ng mga DDS personality na makukulong, maaaresto, mga senador, congressman, maaaresto, malapit na yung may kinalaman sa flood control, and then itong papalapit na impeachment, no? Tapos, mabubulat-lat lahat dyan, lahat ng kasalanan na tinatago nila, mabubulat-lat yan sa impeachment trial. Thank you talaga kay Senator Trillanes dahil hindi po sumuko si former Senator Antonio Sani Trillanes. Talagang saludo po ako sa mamang yan. So yun lamang mga kababayan, maraming po salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.